Steady. Hello, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magsitayo at magsibatian bago po tayo magsimula. Tayo ay mag-mingle-mingle, say hi to each other, kamay-kamay. Huwag po tayong mahiyang mag-mix. Welcome back po sa ating lahat for another week of praise and worship for our God, Jesus, our mighty Father. Lord, maraming salamat po sa mga taong dinala nyo sa araw na to. Salamat po sa presensya nyo na aming nadarama, Lord God. Salamat sa buong linggong nagdaan, Lord God. We are here to worship you, to thank you for everything you have done, Lord. Tinataas po namin ang aming puso't isipan. Everything about us, Lord God, is because of you and is for you. Kaya gusto po namin kayong papurihan. Lord God, gusto po namin maramdaman ang kagalakan na nagbumula sa inyo. Church, let's sing Langit. Palakpak po tayo. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Kailangan ko ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay tatakilain. Wala nang nakamay hahambing. Alam ko'y iyong dinggin. Come on, church, langit! Langit ang aking nadarama.
pinupurihan, Lord God. Thank you so much for the joy that is in our hearts. We thank you dahil we know, Lord God, na nandito po kayo sa place na to. Lord, nararamdaman po namin ang joy, the joy of serving you, the joy of singing praises to your name, Lord, the joy of being in your presence and your mighty love, Lord God. We are here to reflect on your goodness, Jesus. We are here to give back to you, Lord God, sa mga lahat po ng natatanggap po namin, Lord God. Lahat ng pinagdadaanan namin, Lord God. Alam po namin, Lord, na hindi niyo po kami iniiwan. Lagi po kayong nasa tabi namin, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa presensya niyo sa buhay namin, sa presensya niyo sa church na ito, Lord God. Tuloy nating kantahan ng ating Panginoon. Let's sing this. It's not really a new song, but it might be a new song for some of us. It's called Think About His Love. And it goes, think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. And the chorus goes, how could I forget His love, and how could I forget His mercies? He satisfies my desires. So let's sing this song from the bottom of our hearts. Kahit na hindi po masyado nating alam, let's just open our mouths and declare the words. Declare your love for God. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Let's sing that one more time from the top. Think about His love, think about His goodness. Think about His love, think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Sing, how could I forget His love? How could I forget His love? And how could I forget His mercy? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desire. Let's sing, think about His love. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Let's sing, how could I forget? How could I forget His love? How could I forget His mercy? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desire.
about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Let's sing that one more time from the top. Katahin natin ang with all the love from your heart, in your heart. Let's sing that. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. Thank you, Jesus, for satisfying the desires of our heart. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Let's sing that one more time. So great is the measure of our Father's love. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Jesus, great is the measure of your great, great love. We don't deserve your love, Jesus, but here you are, always with us, Lord. Nararamdaman po namin kayo sa araw-araw. Nararamdaman po namin kayo kahit yung mga sarili po namin ay lumalayo sa inyo minsan. Nagkukulang po kami sa inyo, Panginoon. But your love is so great that you love us despite all of our weaknesses, all of our sin, all of our wrongdoings, everything about us, Lord God, ay tinatanggap niyo, Lord God. Minamahal niyo kami. I don't deserve it, but still, you gave yourself away. And Jesus, we want to remember yung ginawa niyo po sa amin, Lord God, on the cross, and what that means for us, what that kind of love means for us as a Christian, as a believer of Christ, in Christ. Lord, we want to use this time to reflect on what you've done for us, what you do for us, who you are to us, Lord God, of your love. We want to reflect of your love, of your goodness, of your sovereignty, Lord, of who you are. Come on, church. I know you know this song. Let's sing Reckless Love. For I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took the breath, you breathed your life in me. You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming,
was your foe. When I was your foe, still your love fought for me. You've been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Come on, church, let's sing this next part. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you can't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Lord, your word, your being, Lord God, is the most powerful over all. And we declare it today in Jesus' name. Come on, church, let's sing. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no wall, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm down, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of Let's sing that again. Just us with the voices. Let's sing the chorus. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. If I slow it down. Let's sing. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down.
Jesus, we thank you for your love, your unending love, Lord God. Hindi natatapos, hindi nagkukulang. Umaapa pa, Lord God, sumusobra pa po, Lord God, ang inyong pagmamahal sa amin, Lord God. We are not deserving. Can't do anything to earn it, but it's just who you are. You are the loving God, the forgiving God, the merciful God, the gracious God. Lord, you possess all the good traits, all the goodness in the world, and we only experience just a little bit of it every day. But it's more than enough for us, Lord God, more than enough for us to continue to hope and to hold on to your name, Lord Jesus. We worship you, Lord God. Sa oras na to, sa araw na to, binibigay po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyong pangalan. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Let's continue to worship our God. Hallelujah. Father God, thank you, Father, for this day. Thank you that you are our God and you are our Abba Father. You are worthy, O God. You are worthy of all our praise. Thank you, Father, that you love us and you have wonderful plans para po sa aming lahat. Father, tonight, amin pong wini-welcome, Lord God, yung manifestation ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa amin pong kalagitnaan sa gabi pong ito. Have your way, O God, and move in this place, Lord, especially sa amin pong mga puso, Panginoon. Pangunahan mo po kami. Maghahari ka, Panginoon, especially, Lord God, sa iyong salita na amin pong maririnig po sa gabi pong ito. We love your word, Lord. Lagi mo pong ilagay sa amin pong mga puso at isipan, Panginoon, na lagi naming mahalin ang iyong salita. At dalangin po namin, Panginoon, Holy Spirit, that the seeds that were planted sa puso ng bawat isa po sa amin will stay, will remain, Lord God, and will bear fruit, Lord God, in the coming days, Lord, ng buhay po namin. Thank you, Lord God, sa mga mensahe ng awiting amin pong inawit sa gabi pong ito. Pangunahan mo po kami, O Diyos. Thank you, God. Father, sinasaway po namin ang anumang gawa ng kaaway. Any hindrances, Lord, any assignment of the enemy, Lord God, we render it powerless, Lord God. In Jesus' name, no weapon formed against you shall prosper. Instead, Lord, we speak blessings, favor, Panginoon, sa buhay po namin. Father, we thank you, God. We bless you. Binibigay namin sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen, amen, and amen. Bago po tayo maupo, pakisabi po sa katabi po ninyo, mahal ka ng Diyos. God loves you. God loves you. Sige po, let's give the Lord a clap offering. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo na. Alam niyo po, ilan po sa mga kapatid po natin sa Panginoon, this week ay sila po ay babalik po ng Pilipinas. At mamimiss po natin sila. Okay? At bilang inyo pong pastor, to be honest with you, sa maiksing panahong nakasama po natin sila, ako masasabi ko po talaga na malaking bagay po ang naging bahagi po nila sa atin pong church. Sapagkat hindi lang po sila naging bahagi, kundi naging sila po ay kasama po natin na kung saan ay nagpupuri sa Panginoon. At dalangin po natin na ang buhay po nila ay patuloy na gamitin ng Panginoon saan man po sila dali ng Diyos. At kung saan man po sila, kung ibalik man po sila ng Panginoon po dito, praise God. Pero anyway, pag-pray po natin po sila. Let's pray for kay Ate Michelle and kay Ate Ivy. Sige po, pwede po bang tumayo sila? Yan. Let's pray for them. Pwedeng punta dito sa harapan, yan, para makita po kayo sa camera. Yun. Alright. Meron po ba ditong pupunta po ng uuwi po? Wala na po, no? So, sige po. Please, let's all stand. Even mga leaders po ng church po natin, pwede po ba lapit po tayo ng konti? Yan.
Then, please extend our hands sa mga kapatid po natin na nandito po ngayon. And let's pray for them. Let's speak blessing. Pwede po ba? Sige po, sabay-sabay po tayo na let's open our mouth and our lips and let's pray for them. Sige po. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Good evening, God. You're worthy of praise, oh God. Hallelujah. Father God, as we come into your presence, Lord, we lift up to you, Lord God, ang aming pong mga kapatid, Sister Michelle and Sister Ivy, Panginoon. Father God, you said on your word, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Salamat po, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na meron po kayong magandang naising gawin, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid po naming ito. San mo man sila dalihin, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na hindi po yung kanilang layunin para sa kanilang sarili, Panginoon, ang kanilang gagawin. Kundi yung layunin mo sa buhay nila, Panginoon, ay yun ang mailagay sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo sila iniiwan at hindi mo rin sila pababayaan, Panginoon. Father, sa kanila pong pag-alis, sa kanila pong paglipad, Panginoon, salamat, O Diyos, kung paano mo sila iningatan sa pagpunta sa lugar na ito, sila din po ay ligtas at may kapayapaang dadating po, Panginoon, sa Pilipinas, Lord God. Salamat po, O Diyos, kung paano mo sila ginamit, Panginoon, sa lugar na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na higit mo silang gagamitin, Panginoon, sa kanilang mga pupuntahan. At kung sila may magbabalik dito, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na alam na nila, Panginoon, ang higit mong plano sa buhay po nila, O Diyos. Bless them, Lord God. Father, we speak and we declare blessings, Panginoon, and favor, Panginoon, sa buhay po nila. In all aspect of their lives, Lord God. Bless them, Lord. And Lord God, financially, materially, spiritually, and good health physically, Lord God. Thank you, Lord God, for the wisdom, Lord God, na binibigay mo sa kanila, sa kalakasan na meron po sila, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami na meron kang magandang plano sa buhay ng mga kapatid po namin ito, Lord God. At maging ang kanilang mga pamilya, Panginoon, sila po ay maging pagpapala para sa family po nila, sa mga kaibigan po nila at mga malalapit po sa kanila, Lord God. Thank you, Lord. Siniselyohan po namin ang iyong banal na dugo, ang panalangin ito. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Si Jonah hindi pa po aalis yan. Dito lang muna siya. Yan. Kasi meron po mas magandang plano ang Diyos sa buhay niya. Praise God, praise God. Sige po, siguro before we start sa atin pong sa message po ni Lord para sa hapon po ito, pwede po ba na maging kultura po natin every time po na sino man pong tatayo dito sa harapan, kapag sinabi, especially pag mag-start po yung atin pong word ng Panginoon para po sa atin, kapag sinabi pong good afternoon everyone or good afternoon, pwede po bang sabihin po natin na I love the Word of God? Pwede po ba yan? Good afternoon, everyone! Sige po, ganun po lagi yon. Kasi naniniwala po tayo, the tongue has the power of life and death. May kapangyarihan yung mga salitang lumalabas po sa bibig po natin. So every time na sinasabi po natin yung I love the Word of God, ibig sabihin, may magandang mangyayari sa atin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Amen? Phil and Said family, good afternoon to all of us here. Praise God. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. And before that, meron po akong video na gusto ko po ipapanood po sa inyo. Sige po. Actually, medyo, yan yung bata pa ako. Yan po ay short film from Kwentong Jollibee.
Hindi ko makakalimutan ang ngiti mo nung una kitang nakita. Naalala ko nun, sa Jollibee pa lang, sinabi ko na sa sarili ko, she's the one. Spicy chicken joy with extra rice. And upgrade to pineapple juice. Noon pa lang, alam ko na that you're the one I want to spend the rest of my life with. Kaya pinapangako ko na I will be the man for you. Pinapangako ko na pasasayahin kita. I'll be there whenever you need me. I'll be patient with you at all times. I promise I will never change. Mahal na mahal kita. Gusto ko, ikaw ang pinakamaligaya sa lahat. Kahit hindi naging tayo. I'll always be your best friend. Celebrate the joy of love. Jollibee. Alright. Pwede mo palapakan po natin ang Panginoon. Grabe, no? Minarinig po ako sa likod ko. Oh my God. Hindi pala sila. Okay, alam niyo po, ganun pong klaseng pag-ibig meron ng Diyos po sa atin. Wala kang anumang pwedeng gawin para mahalin po tayo ng Diyos. May gawin ka man o wala para sa Diyos, mahal ka ng atin pong Panginoon. Pero minsan pa yung pong talagang palakpak na nagmumula sa atin pong puso para sa Diyos. Praise God. Come on. Hallelujah. Praise God, praise God. Okay, katulad po ng tanong ko po last Sunday, whom among you or who among us believes that starting from this day or beginning today, that the next days, months, and years of our lives will be the best days of all of us here. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na yung mga huling araw na dadaan sa buhay po natin ay pinakamagagandang bagay na gagawin ng Diyos para po sa atin pong lahat? Maniwala po tayo. And I believe that with all my heart na meron po magandang gagawin ng Diyos. Sabi po ng Word of God, pinagtatagni-tagni, pinagtutugma-tugma ng Diyos ang lahat ng mabubuting bagay para po sa ikabubuti po natin. Why? Because dahil mahal po tayo ng atin pong Panginoon. Sige po, itutuloy po natin ito pong mensahe po ng Panginoon sa atin po ngayon pong gabi pong ito na pinamagatan po nating best days. Okay? So I believe nang gusto po natin po ito. Let's say best days. All right. Sige po, let's read once again Romans chapter 8 verses 26 to 28. Tingnan po natin sinasabi po ng Word of God. And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for. But the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. 27. And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying. For the Spirit pleads for us, believers, in harmony with God's own will. Sabay-sabay po, verse 28. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Praise God. I believe hindi makakalimutan po ito ni Michelle at ni Ivy.
itong verse po na ito. Before kayong umuwi, I believe na ito po ay mailagay sa inyong mga puso at isipan. Okay. So tingnan po natin, last Sunday, sabi natin, there are some reasons why we can be assured that the last days of our lives will be the best days of our lives. Ano po yung assurance po natin? Diba? Sabi natin, the first reason, mga kapatid, number 1, He will make all things work together for your good. Papasadahan ko lang po ng konti po ito, yung last Sunday na nabanggit ko po sa inyo, para tuloy-tuloy po. Para yung wala po nung last Sunday, ay makonect po ninyo yung amin po pinag-usapan last Sunday hanggang sa ngayon po. Sabi natin, the first reason, mga kapatid, is because God promised, mga kapatid, that He will make all things work together for your good. Okay, next slide please. Okay? So dito makikita po natin, pinapakita po ng Word of God, sabi po ng salita ng Diyos, gagawin niya ang lahat para sa iyong ikabubuti. O gagawin niya na lahat ng mga bagay ay magtutugma-tugma, magkakalakip-lakip para sa ikabubuti natin. Kaya lang sabi ko po sa inyo last Sunday, marami po mga Christians have abused this scripture. Why? Because we need to understand the context of this promise. Paano ba na ang Diyos po ay gagawa para po sa ikabubuti po natin? Okay? Sapagkat, to be honest with you, mga kapatid, not all things will work for your good. Okay? Hindi po lahat ng bagay na nagaganap o dumadating po sa ating po mga buhay ay gumagawa at gagawa ng mabuti para po sa atin. Di ba? Tingnan po niyo to. Bakit? Sapagkat even itong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang month, hindi naman palaging masaya po tayo. Di ba? May kalungkutan na dumadating po sa buhay po natin. Okay? So we need to read once again the scripture in context at makikita natin po dito yung role po ng Holy Spirit. This promise is in the context of the promise about the Holy Spirit. Ano ba yung role niya? Bigyan ko po kayo ng konti lang. First, mga kapatid, sabi ko sa inyo, there are 3 things that we need to understand for all things to work together for your good or for our good. Okay? Medyo bilisan ko lang po itong first point po na ito. First, sabi natin, we need to believe the ministry of the Holy Spirit. Bakit po? Kailangan maniwala po tayo sa role or sa ministry po ng Banal na Espiritu. Sapagkat we need to know what God wants you to pray for. Sapagkat hindi po lahat ng ating po ipinapanalangin ay tama. Okay? Dapat, ibig sabihin, we need to know what God wants you to pray for. Kaya nandyan po ang Banal na Espiritu upang tayo po ay tulungan sa mga bagay at ilagay sa ating mga kaisipan kung ano yung mga bagay na ipapanalangin po natin. Kaya pag nagpe-pray po tayo, hindi lang basta tayo nagbibitaw ng salita. Kaya nga po, di ba, pag meron tayong mga prayer and praise, meron tayong prayer meeting, di ba, meron po tayong mga tawag dito? Anong tawag doon? Meron tayong mga guide na ipapanalangin. Di ba? Why? Sapagkat bago po natin makita yung mga guide po na yan, ay nananalangin si Sister Nina po niyan para ibigay po sa atin kung ano po yung mga guide na ipapanalangin po natin para po sa atin pong church. In fact, mga kapatid, sometimes there are prayer that will bring harm rather than blessing. Totoo po ito. Kaya nga sabi po natin kanina, the tongue has the power of life and death. Ibig sabihin, we need to recognize His ministry to us as believers. Kung sinasabi mo na ikaw ay believer, ibig sabihin, kailangan i-recognize natin ang role ng Holy Spirit sa buhay natin. Sapagkat ang nais po ng Holy Spirit, mga kapatid, ay lagi po tayong samahan sa lahat ng bagay sa buhay po natin, lalo na po sa atin pong pananalangin. Okay? Kasi ang Holy Spirit po, ang nakakaalam po ng pinakamalalalim na bagay patungkol sa atin pong Diyos. He knows the deep things of God. He is the revealer of the secrets of God. Kaya nga po, importante po na tayo po ay nagre-rely palagi sa Holy Spirit sapagkat siya po magbibigay po sa atin ng tamang panalangin na hihingin po natin, ipapanalangin po sa atin pong Diyos. Yun po yun. And letter B, mga kapatid, okay? Sabi natin, believe the ministry of the Holy Spirit. And letter B, love God with all your heart. Sabi nga natin sa katabi po ninyo, love God with all your heart. Okay.
So bilang mga anak po ng Diyos, naiintindihan po yung grace ni God, mga kapatid, it's not hard for us to love God. Bakit po hindi mahirap mahalin ng atin pong Diyos? Because we already experience His love, especially nung tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Doon mo natutunan ding mahalin ng Diyos. Amen. At dahil sa pag-ibig po ng atin pong Diyos, na naranasan natin at tinanggap natin, mga kapatid, we can now love God the way He loves us. Yun eh. And in the context of Romans chapter 8, mga kapatid, all things will work together for the good of those who love God. Eto na, katulad sabi ko po sa inyo last Sunday, those who love God, ang sabi po ng Scripture. Sapagkat hindi po lahat ng tao ay nagmamahal sa Diyos. Tama po ba? And I believe na wala po dito noon, sapagkat lahat po ng nandito ay nagmamahal sa Diyos. Amen. Okay? We cannot assume that all people love God, mga kapatid. That's why not everyone can claim that in all things ay gumagawa ang Diyos po para po sa kanila. Ang sinabi po ng Word of God, those who love God. Sabi nga po natin sabay-sabay, those who love God. And letter C, mga kapatid, under the first point, mga kapatid, live according to God's purpose. Sige nga po, sabi nga po natin, live according to God's purpose. Kaya kung ikaw po ay nagmamahal, at isang mananampalataya na nagmamahal po sa atin pong Diyos, mga kapatid, we must be called according to His purpose. Huwag po nating maneglect po ito, mga kapatid. Ang sabi ng Scripture, according to God's purpose. Gusto ko pong diinan po ito, mga kapatid. Hindi ka gumagawa sa mundong ito para gawin ang layunin mo sa buhay. Bilang mananampalataya na nagmamahal kay Kristo Jesus, ikaw ay nabubuhay sa mundong ito para gawin ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Amen. Sa family mo, sa ministry, sa personal life mo. Yun po ang ibig sabihin po nito. According to God's purpose. So what is His purpose? In 1 John chapter 3 verse 8, sabi po dito, ang salita ng Diyos, for he who sins is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Ibig sabihin, pakinggan niyo po ito that the purpose of Jesus coming, mga kapatid, was to destroy the works of the devil. Yun po yun. Kaya nga, importante din po yung pananampalataya natin na tayo po dapat hindi natitinag. Yung ating pong pananampalataya na nakatingin sa ating pong Panginoon. Hindi nako-compromise, mga kapatid. Di ba? Because of sometimes tayo pong mga tao, kahit na mga mananampalataya na, di ba? Lagi po tayo doon sa salitang utang na loob. Na kung minsan, even yung ating pong pananampalataya, nako-compromise. Na dapat ay hindi. Hindi mo ba? So yun po yun. Kinakailangan po, katulad po ni Jesus, we are ready to be out there destroying the works of the devil. Yun eh. Hindi natin pwedeng angkinin po o hindi pwedeng angkinin ng isang tao na all things will work together with God kung ang kanya pong ginagawa ay gawain po ng devil. We must destroy the works of our enemy, mga kapatid. Di ba? Pag sinabi po kasing purpose ni God, ibig sabihin, nangyayari din po yan sa loob ng ating pong mga tahanan. Kahit na tayo po ay mga bilang mga anak, di ba? Na importante ang purpose ni God sa atin ay sumunod tayo sa ating mga magulang para sa ikabubuti po natin. I believe na ang mga magulang po natin ay inilagay po yan ng Diyos sa atin upang tayo po ay maalagaan at tayo po ay protektahan sa anumang mga gawa ng kaaway sa buhay po natin. Di ba? Kaya, may wisdom. Why? Sa mga magulang po natin. Kasi pinagdaanan na nila yan eh. Marami ng pinagdaanan ang mga magulang sa mundo pong ito. Na hanggat maaari, ayaw po nila na pagdaanan din po ng kanila pong mga anak. Hello? Tama o mali? Tama po yan. Sasabihin na siguro ng mga magulang, yes, more pastor. Hindi po. Yun po yun. I believe na yung isa po yan sa mga purpose ng Diyos sa buhay po natin, yung mga magulang natin. Sapagkat ibinibigay po ng Diyos sa kanila ang wisdom ng Panginoon upang tayo po ay maprotektahan. Okay? Kaya,
naniniwala po ako na hindi po tayo dadalhin ng mga magulang po natin sa ikasasama natin. Gusto nila na tayo po ay mapabuti. At yun din po, higit sa lahat, ang gusto ng Diyos para po sa atin pong lahat. Okay? We must destroy the works of our enemy. So we need to consider these three things for things to work together for our lives. Sabi natin, A, believe the ministry of the Holy Spirit. And B, love God with all your heart. And C, live according to God's purpose. Yan po yung under po yan ng first point natin. Sabi natin, that the last days of your life will be the best days of your life because God promised, mga kapatid, number one, He will make all things work together for your good. And number two, ayan na, sabay-sabay, pakibasa po. He will complete what He had begun. Hindi po aksidente na nandito po kayo sa New Zealand. Hindi po aksidente na nasa Pilipinas po kayo, mga kapatid. Hindi imposible na kung saan man kayo dali ng ating pong Panginoon. At ang importante po dyan, kapatid, kapag may pinagawa ang Diyos po sa atin, maniwala ka. Hindi niya sasabihin sa iyo na, sinimulan ko na yan sa buhay mo, bahala ka na susunod. Hindi po. Ibig sabihin, He will complete what He had begun. Pag ginawa ng Diyos sa buhay mo yan, tatapusin po niya yan. Okay? Romans chapter 8 verse 29 to 30. Ano pong sabi po ng Word of God? Tingnan po natin. Verse 29. God knew what He was doing from the very beginning. He decided from the outset to shape the lives of those who love Him along the same lines as the life of His Son. The Son stands first in the line of humanity He restored. We see the original and intended shape of our lives there in Him. Praise God. So makikita po natin dito, sabi po ng Word of God, alam daw po ng Diyos ang ginagawa po niya sa simula't simula pa. Ibig sabihin po, God is not confused. Kung ang atin pong Diyos is not confused, ibig sabihin, ayaw niya din na ma-confuse ka. Hello? Di ba? So, sabi po niya, He decided from the outset to shape the lives of those who love Him along the same lines as the life of His Son. I believe, mga kapatid, in every area ng buhay po ng ating pong Panginoong Yesus, we can see the best. And part of the plan and decision of God, mga kapatid, ay hubugin po sa simula't simula pa ang buhay natin. Okay? Na umiibig sa Kanya na maging katulad po ng buhay ni Kristo. Okay? That we become like Christ. Gusto po ng Diyos na maging katulad po natin ang ating pong Panginoong Yesus. So you and I are being shaped by the Lord na katulad po ng buhay ni Kristo dito po sa mundo. Kapatid, hindi natin pwedeng sabihin, Pastor, bata pa naman po ako eh. Or Pastor, may edad na po ako. Hindi, para po sa lahat po ito, mga kapatid. Di ba? Sabi po, the Son stands first in the line of humanity He restored. We see the original and intended shape of our lives there in Him. Verse 30. Ano pong sabi? After God made that decision of what His children should be like, He followed it up by calling people by name. After He called them by name, He set them on a solid basis with Himself. And then, after getting them established, He stayed with them to the end, gloriously completing what He had begun. Praise the Lord. According po, dito po sa ating pong binasa, ay pwede po pala talaga nating angkinin and i-declare that the last days of our lives will be the best days of our lives. Kapatid, ewan ko po sa inyo, pero ako po, I believe with all my heart na simula po ng mensahe pong ito, at kapag ito'y pinanghawakan mo sa buhay mo, saan ka man pumunta, saan ka man, ano man ang gawin ng Panginoon sa buhay mo, maniwala ka. Yung mga araw na dadating sa buhay mo, mga buwan na dadating sa buhay mo, yung mga taong dadating sa buhay mo, ito po ay pinakamagagandang araw na mangyayari sa buhay mo. Praise God. So beginning today, believe that the bad things that happen in your life can become better. Amen. Praise God. Listen to this, mga kapatid. Katulad po ng sinabi ko po last Sunday, dito po ako nagtapos last Sunday eh. Pero hindi pa po tayo tapos.
Okay? Sabi ko po sa inyo last Sunday, I believe the best days of your life is not coming. Why? Because it's happening. Especially today. At sa mga susunod na araw ng buhay po natin. Let's give the Lord a clap offering. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Maniwala ka. Alam niyo po, hindi ko po alam. Habang nagsasalita po ako, meron pong inilalagay ang Panginoon sa puso ko, especially po sa mga youth and young adult po natin. Just believe the Word of God. Paniwalaan mo ito, na the best days of your life is not coming because it's happening. Okay? And I believe na ang mga young people, mga youth po natin, magiging pagpapala po sila sa kanila pong mga magulang at sa buong kanilang pamilya. Maniwala kayo. Okay, why? Because number three, He will always be with you. Amen. God will always be with you. We can trust God, mga kapatid. Dahil simula ngayon, ang mga araw na darating sa buhay mo ay ang pinakamabubuting bagay na nagmumula po sa atin pong Diyos. Bakit? Because God has a promise. Meron po siyang pangako. Pangako po niya, lagi natin siyang kasama. Lagi siyang nasa atin and He will always within us. Okay? Noon pa lang, nung tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, nanahan na ang Diyos. Nanahan na ang ating pong Panginoon sa ating pong mga puso. Romans chapter 8, verse 31 to 34. Sabi po dito, so what do you think? With God on our side like this, how can we lose? Okay? Ito pong verse 31, tinatanong po tayo ng salita ng Diyos. So what do you think? Sabing ganun ng Word of God. With God on our side like this, how can we lose? Okay? Tingnan po ninyo to ha. Tinatanong po tayo ng salita ng Diyos. Ngayon, na ang Diyos po ay kakampi natin. Sabi ng Bible, dati kaaway tayo ng Diyos. Okay? Hindi po ako nagsabi po nito ha. Subalit nung ikaw po ay manampalataya sa pag-ibig ni Kristo, naging kakampi ka ng Diyos. Amen. Amen po ba? Parang hindi kayo naniniwalang naging kakampi po tayo ng Diyos. Naging kakampi ka ng Diyos, maniwala ka man sa hindi. Okay? Hindi ka lang naging kakampi ng Diyos, kundi naging anak ka pa ng Diyos. Amen. Yun eh. Today, because you are in Jesus, God is no longer mad at you and He will never be mad at you. Ha? Totoo po yun. Okay? Sapagkat sabi po ng Bible na ang lahat daw po ng galit ng Diyos, yung anger and wrath of God the Father, inilagay daw po yan sa balikat ng ating pong Panginoong Yesus nang siya po ay naandoon po sa krus ng Kalbaryo. Grabe! Lahat daw po ng galit, lahat daw po ng kasalanan ng buong sangkatauhan, inilagay daw po ito sa balikat ng ating pong Panginoon. Praise God! Yun po ang kagandahang ginawa at tinapos ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Because as far as God is concerned, mga kapatid, you have been reconciled to Him. Kaya nga walang anumang relihiyon o pangalan ng relihiyon ang maaari makapagpaligtas po sa atin. Okay? Kundi ang makapagliligtas po sa atin ay yung ating personal relationship sa atin pong Panginoong Yesus. Natanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, that's it. Maybe some of us here sasabihin natin, parang ang cheap naman yan, Pastor. Hindi po cheap ito. Sapagkat binayaran po ito ng sariling buhay at dugo ng ating pong Panginoong Yesus. Ang kailangan lang po natin, just believe. Di ba? Hindi relihiyon, mga kapatid. Not any religion. Sabi ko po sa inyo, because as far as God is concerned, you have been reconciled to Him. Sabi ng Bible, dati po na tayo ay malayo, inilapit tayo sa pamamagitan po ng kamatayan ni Kristo. Kaya, tanggalin na po natin sa ating pong kaisipan yung mga bagay na kaya ka nagkakasakit o nagkasakit dahil galit ang Diyos sa iyo. Tanggalin po natin sa ating pong kaisipan na kaya nangyayari sa iyo mga pangit na bagay dahil galit ang Diyos sa iyo. Hindi po. Mga kapatid, hindi po ganun kababaw ang ating pong Panginoon. Okay? Today, because of the finished work of Jesus Christ on the cross, God is always be with you.
Hallelujah. Verse 32. If God didn't hesitate to put everything on the line for us, embracing our condition and exposing himself to the worst by sending his own son, is there anything or anything else he wouldn't gladly and freely do for us? Si Apostle Paul po ang nagtatanong po nito. Okay? Meron pa bang bagay na hindi masaya at libre na ibinigay o gagawin ng Diyos para sa atin? This scripture, mga kapatid, is a sure foundation for our lives. Na ang lahat daw po ng mga araw, lahat ng buwan at mga taon na dadating sa buhay po natin ay pawang magiging maganda. Kung ako po sa inyo, every time na nare-release po yung word, sasabihin po natin, Lord, akin po yan. I receive that, Lord God. I claim it, Lord God, sa buhay ko. Just always open your mouth and speak, Lord, I receive that, Lord God. Kahit mahina lang. Ibig sabihin, that's our faith na tinatanggap mong salita ng Diyos sa buhay mo. Ulitin ko po, this scripture is a sure foundation for our lives, mga kapatid. Na ang lahat daw po ng mga araw, buwan at mga taon na darating sa buhay po natin ay pawang magiging maganda. Amen. Lagi po nating tatandaan na ang Diyos po ay lagi po nating kakampi. Na ang Diyos po ay lagi pong nasa panig po natin. At ito po ay kagalakan para sa Diyos at hindi po napipilitan po ang atin pong Diyos na mahalin po tayo. Na ibigay ang mga gandang bagay sa buhay po natin. Hindi po siya nauubliga, kundi kasiyahan po para sa Diyos na libre pong ibigay, free sa atin pong lahat, ang pinakamabubuting bagay para po sa atin pong lahat na naandi dito po ngayon. At sa lahat po na nakikinig po sa kanilang mga bahay po ngayon. Naniniwala po ako na maraming bagay sa buhay po natin ang darating po na hindi po natin paghihirapan. Salamat po doon sa tatlo. Okay? Parang isa o dalawa dito, parang may isa o dalawa din po dito. Uulitin ko po mga kapatid, I speak and I declare sa hapon pong ito mga kapatid. Naniniwala po ako na maraming buong bagay sa buhay po natin ang darating na hindi mo paghihirapan. Uy, praise God. May kasama po ako. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God, praise God. Praise God. Kaya marahil lang iba po sa atin dito, no, hindi po sila natatakot na pumunta kung saan-saan man. Hindi po sila natatakot na umuwi pa ng Pilipinas muna. At dadating ang panahon, babalik din po sila rito. Talagang parang bias no? Okay, praise God. Bakit po ako naniniwala na maraming bagay po sa buhay po natin ang darating na hindi natin paghihirapan? Why? Because we are greatly blessed and highly favored of God. Tandaan po natin yan. Praise God. Verse 33. And who would dare tangle with God by messing with one of God's chosen? 34. Who would dare even to point a finger? The one who died for us, who has raised to life for us, is in the presence of God at this very moment, sticking up for us. Sa Tagalog, ito pong sabi sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. That's why, sinasabi ng Word of God, kakampi natin ng Diyos. Grabeng, parang sinasabi lang ng Panginoon sa atin, mag-ingat sila sa'yo. Okay? Dahil kakampi ka ng Diyos, dahil kasama mo ang Diyos, hindi ka niya iniiwan. Mga kapatid, yung mga tao na umaaway sa atin, mag-ingat sila sa'yo. Dahil kakampi mo ang Diyos. Amen? Praise God. Always remember, God is always with you every day in your life. Okay? Yung mga tao na nag-iisip ng hindi maganda sa'yo, nag-speak negatively sa buhay mo, kapatid. Yung mga taong nakasakit sa'yo, noong mga nakaraang panahon, mga nakaraang buwan o taon ng buhay mo, kapatid. I believe, kapatid, na hindi nila kilala kung sinong Diyos meron ka. Tandaan po natin yan. Sapagkat lahat po ng bagay na nagawa ng mga tao na hindi maganda sa buhay po natin, papalitan po ito ng Diyos ng higit na maganda kaysa dati. Hallelujah. Praise God.
What you believe, you will receive, mga kapatid, sa salita po ng Diyos. Why? Dahil gusto po ng Diyos that the last days of your life will be the best days of your life. Amen. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! I'm so excited, mga kapatid. Papasayaw pa ako, I'm so excited na tanggapin ang mabubuting bagay na ito sa buhay po namin at sa buhay ng iglesia ng ating po Panginoon dito po sa church. That's why, mga kapatid, yan po nito, because God promised, mga kapatid, number 1, He will make all things work together for your good. Number 2, He will complete what we had began. Number 3, He will always be with you. And number 4, sabay-sabay po tayong lahat, He loves you so much. God loves us, mga kapatid. That's why, pwede po nating asahan, di ba? Na lahat po ng mabubuting bagay ay mangyayari sa ating pong buhay dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. Yun po yun Napakasimple. Romans chapter 8, verse 35 to 39. Sabing ganun dito, do you think anyone is going to be able to drive a wedge between us and Christ's love for us? Kapatid, tingnan po niyo itong verse 35. Please take note. Okay? Please take note, mga kapatid. The emphasis is not your love for Him. Gets po ba natin? Okay? But His love for you. Please don't get me wrong. Okay po yung love natin kay Lord. Okay din po yan. Pero idinidiin po dito that the emphasis is not our love for Him, but His love for us. With Jesus, nothing can separate us from His love. Wala daw po makapaghihiwalay ng kahit anumang bagay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. May gawin ka man o wala para sa Diyos, mahal ka pa rin niya. Whether you do something for God or not, He still love us. Okay? May mga bagay ka mang nagawa o na hindi maganda sa Diyos, hindi po nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para po sa ating lahat. Pastor, grabe, ang dami ko na naging kasalanan sa Diyos. Ang dami ko ng kapalpakan na nagawa sa atin po Panginoon. Pero, pag binasa po natin, ito po mga sumusunod, makikita po natin ang ibig ko pong sabihin. Alam niyo po, ito pong kasulatan, ito pong law, ang batas po, patitigasin po ang puso ng tao po niyan. Pero yung pag-ibig po, palalambutin po niyan ang matigas na puso. Okay? Kaya ngayon po, sa biyaya po ng Diyos, sa grace of God, mga kapatid, hindi po yung pag nagkamali po tayo, parusa agad ang katapat. In the Old Covenant, mga kapatid, sa unang tipan, sa Old Covenant, grabe po, kapag hindi ka sumunod, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kapag hindi ka sumunod, may parusa na, may sumpa ka pang kasama. According to the Deuteronomy, book of Deuteronomy. Diba? But praise God, mga kapatid. Pero yung makikita po natin dito, na ngayon po sa biyaya po ng ating Diyos, hindi yung pag nagkamali po tayo, parusa agad ang katapat, kundi nilulunod po tayo ng pag-ibig at pagmamahal ng ating pong Panginoon. Yun po siya. Biruin mo, sa dami ng mga kasalanan at kapalpakang nagawa mo at nagagawa mo sa buhay, pinagpapala ka pa rin ng Diyos. Di ba? Biruin nyo, kinatatamaran na po natin ang paglilingkod at pagsisimba, pero pinagpapala pa din po tayo ng Diyos. Please don't get me wrong, mga kapatid. Hindi po natin pinopromote po ang kasalanan po dito. What I mean is, grabe po kung magmahal po ang ating pong Diyos. Naalala ko po yung awit po sa Papuri album na nagsasabing, sobra magmahal ating Panginoon, sobra pang pagsaluhan sa habang panahon, sobra magmahal, sobra talaga. Ganun daw po, grabe, sobra-sobra. Si Peter po, Apostle Peter, laking gulat po niya, sa kabila po ng kasalanan po niya sa ating pong Panginoon, ang dami pa din po niyang nahuling isda. Alam po natin yung kwento ni Peter, hindi po ba? Ang dami pa rin niyang nahuling isda, pinagpala. Despite his sins, mga kapatid, the Lord still blessed him. What did he say to the Lord? Ano pong sinabi po niya sa Panginoon? Nung pinagpala po siya at dami po niyang huli, sabi niya kay Lord, God, sabi niya, go away from me, Lord. I am a sinner. Lumayo ka sa akin, Panginoon, makasalanan ako.
What does this means to us? Ano po ang ibig sabihin po nito sa ating lahat? It is the goodness of God that will make people to change their lives. Alam po ng Diyos, mga kapatid, na hindi po yung parusa or yung galit po ang makapagpapabago po sa buhay po ng isang tao para magbago. It is the goodness and the love of God. Amen. Okay? Let's continue. Sabi po dito, there is no way, no trouble, not hard times, not hatred, not hunger, not homelessness, not bullying threats, sabing ganon, not backstabbing, not even the worst sin listed in Scripture. Ulitin ko po ha, not even the worst sins listed in Scripture. Verse 36, they kill us in cold blood because they hate you. We're sitting ducks. They pick us up one by one. None of this phases us because Jesus loves us. Kita po ninyo kung gaano po tayo kamahal ng ating pong Diyos. Sabihin na daw po ninyo, ang pinaka-worst sin na alam po ninyo. Pinaka-worst sin, mga kapatid, na nagawa po natin sa ating pong Panginoon. Even in the book of Psalm, ilan pong mga kasalanan po natin ang nakalagay na galit po ang Diyos. Pero under the new covenant, under the grace of God, after the cross, even those sins will not stop God from loving you. Nothing, mga kapatid. Ano mang kasalanan, meron po tayo. Yun ang sabi ng salita po ng Diyos. Ituloy po natin verse 38. I'm absolutely convinced that nothing living or dead, angelic or demonic today or tomorrow, high or low, thinkable or unthinkable, absolutely nothing can get between us and God's love because of the way that Jesus, our Master, has embraced us. In Tagalog, sabing ganun, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapatid, ito po yung sinasabi na kung totoong ikaw ay nanampalataya, ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, hindi ka maaaring mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ka maaaring makuha nino man, kapatid. Ibig sabihin, kung ikaw ay mahal ng Diyos, mahal ka niya forever. Okay? Ito ay pagpapakita lamang po na itong mga araw, buwan at taong darating sa ating mga buhay ay magiging maganda at magiging mabuti para sa atin. Why? Dahil sobrang mahal tayo ng Diyos. Dahil sobrang mahal ka ng Diyos. Pwede po minsan papakisabi sa katabi po natin, God loves you so much. Sige po. At walang anumang maaari makapagpapipigil at makapagpapahinto ng pag-ibig ng Diyos po sa atin pong lahat. Hallelujah. Kahit na po tayo mga tao, or kayong mga magulang, mga kapatid, kapag nagmahal po tayo, di ba, gusto po natin gumawa ng mabuti sa mga taong ating minamahal. Totoo po ba yan? Okay. How much more our Heavenly Father, mga kapatid, our Abba Father, siya po yung tatay na walang katulad. Tandaan po natin, wala kang pwedeng gawin o maaaring gawin para makapagpatigil ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Last verse, 1 John 4:18-19. Ano pong sabi po ng Word of God? There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Sabay-sabay. We love Him because He first loved us. Grabe po, no? Sa Tagalog, walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap o ng totoong pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan. At ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanyang pag-ibig. Umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Kita po ninyo? It's not about our love sa atin pong Diyos. Secondary po yung atin. To follow po yung pag-ibig natin. Kapag naintindihan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, doon mo rin maiintindihan kung paano mo rin mamahalin ng Diyos sa buhay mo. Yun po yun. Ibinigay ng Diyos ang kanya pong anak na si Kristo Jesus upang tayo po, mga kapatid, ay magkaroon po ng kalayaan at matanggap po natin ang isang magandang buhay na nais po niya para sa atin. Lahat po ito ay dahil po sa kanyang tunay na pagmamahal po sa atin pong lahat. Praise God.
You know, when we make mistakes, mga kapatid, the Lord always gives us a second chance because God is a God of second chances. Ewan ko po, sa dami na po na nagawa po nating hindi maganda sa harapan po ng Diyos, hindi nga lang po siguro natin masasabing binibigyan tayo na lagi ng pangalawang pagkakataon ng Diyos. Kundi siguro, tingnan po ninyo to ha, maaari nakakagawa po tayo ng isa, dalawa, 3 or more mistakes, but because God loves us, mga kapatid, He will never stop loving you every day. Sabi nga po natin, every day. Hindi po nagsasawa. Kung ang mga magulang po natin, hindi nagsasawang mahalin tayo, how much more ang ating pong amang nasa langit. Di ba? Bawat segundo ng buhay po natin, mahal po tayo ng Diyos. Kapag nagkakamali ka, napakadaling bumalik sa Diyos. Parang kanta lang po yan. Na naalala ko po noon, nung medyo bata pa po ako. Hindi ko alam kung alam po ito ng mga medyo bata-bata pa. Alam niyo po, parang sinasabi ni Lord po sa atin, parang, and when I hold you in my arms, I promise you. Di ba? You're gonna feel a love that's beautiful and new. Sabi ni Lord, this time I love you even better than I ever did before, and you'll be in my heart. Ano sabi? Forevermore. I know we're starting over again. This time we'll love all the pain away. Sabi niya, welcome home, my lover and friend. We are starting over again. Let's give the Lord a clap offering. Palapakan po natin ang Panginoon. Grabe. Alam niyo po, walang anumang bagay ang pwedeng humadlang po sa pag-ibig po ng atin pong Diyos. Sabi ko nga po sa inyo sa dami ng mga tao po na ayaw po sa atin or nireject po tayo, at tayo po ay ipinagpalit. Pero ang Diyos hindi niya tayo pinagpapalit. Hindi po niya tayo nire-reject, mga kapatid. Ang Diyos po, lagi po siya nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong tumatalikod at nagkakamali, kapatid, upang maranasan po natin palagi ang maganda at mabuting buhay na galing po sa atin pong Diyos. Praise God. Always remember, mga kapatid, that the last days of your life will be the last days of your life. Hallelujah. Minsan, papalakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Natawagan ko po yung ating pong worship team. Alam niyo po, sabi po ng awitin po natin kanina, let's think about His love. Diba? Every time na ating pong inaalala, at lagi po natin inilalagay sa ating pong mga puso at isipan ang pag-ibig ng ating pong Diyos. Praise God. Grabe. Yun po ang kailangan po natin. Kahit na ano pong nangyayari sa buhay po natin, always think about His love. Yung pag-ibig po ng ating pong Diyos. Let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Okay? Praise God. Maybe some of us here, may mga bagay na pinagdadaanan po tayo sa buhay. Di ba? Maaring personal, may pinagdadaanan ka sa buhay. Maybe about love life, may pinagdadaanan ka sa buhay. Personal life, may pangangailangan po tayo sa buhay po nating ito. Kapatid, I believe, ang sagot po dyan ay ang pag-ibig po ng Diyos. Maniwala ka. And maybe some of us here, hindi mo pa natatanggap sa buhay mo ang Panginoon. Or maybe you have not received Jesus as your Lord and Savior, mga kapatid. Di ba? Kapag tayo po'y nakakatanggap po ng regalo, what do you do with a gift? Ano po yung ginagawa po natin pag binibigyan po tayo ng gift? Di ba? Well, the perfect, tingnan po nito gagawin po natin, tatanggapin po natin ito, bubuksan po natin yung gift po na ito. Di ba? Well, the perfect gift was given to us. Binigay po sa atin ng ating pong Diyos Ama yung perfect gift. At wala po tayong dapat na patunayan para sa sarili po natin para ito po ay tanggapin. So tonight, all you need to do is receive that gift. Tanggapin mo ang regalo pong ito. God is offering His life to you. So why not receive that gift right now? Kung ikaw po ay nandito po ngayon at nagnanais ka at sinasabi mo, Pastor, gusto ko pong tanggapin ang Panginoon sa buhay ko bilang tagapagligtas, bilang hari ng buhay ko. Just receive Jesus in your heart.
At sabayan po ninyo ang panalangin pong ito by faith. Sige po, just open your mouth. Let's close our eyes. Ipikit po natin ang ating mga mata. Kung naandito ka at sinasabi mo sa sarili mo, gusto kong tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas ng aking pong buhay. By faith, pray this prayer after me. Pray this prayer from your heart and say, sabihin po natin, Heavenly Father. Sige po, Heavenly Father, thank you for your love. Thank you for the gift of your Son, Jesus Christ. Jesus, come into my life. Be my Lord and be my Savior today and forever. Salamat sa pag-ibig mo para sa akin. Salamat at iniligtas mo ako. Thank you, God, for this new life that I have in you. In Jesus' name. Ako na lamang po mananalangin. Father God, I pray for sa mga tao, Panginoon, na nanalangin po ng pagtanggap. Nalangin ko, O Diyos, na patuloy, O Diyos, na palaguin mo ang kanilang buhay. Father, I speak life and salvation, Panginoon, sa buhay ng mga taong ito, Panginoon. I lift up to you, Lord, na pagpalain mo po sila sa lahat ng aspeto ng buhay po nila. Lord, dalangin ko po, Lord, na palalimin mo po sila sa iyong salita. Hindi lang po sa araw na ito, kundi sa araw-araw po ng aming buong buhay. Salamat sapagkat hindi po relihiyon ang makapagliligtas po sa amin, kundi ang aming relasyon sa iyo. Thank you, Lord God, sa iyong pag-ibig po sa amin. As we come into the presence of God, ngayon pong gabi pong ito, let's receive the love of God, mga kapatid. Let's declare the love of God in our midst. Let's manifest the love of God in our midst sa gabi pong ito. Ano man ang ating pong pangangailangan, kapatid, think about His love. Awitin po natin. Hallelujah. Think about His love. Think about His goodness. Think about His goodness. Think about His grace That's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Sing it once again. Think about His love. Think about His love. Think about His goodness. Think about His goodness. Think about His grace. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget? How could I forget His love? Sing it prayerfully. How could I forget His mercy? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desire. Kapatid, habang ang ating pong worship team ay umaawit, I challenge you sa gabi pong ito, kapatid. Anything, o ano mga bagay, kapatid, na iyong pangangailangan sa gabi pong ito, just receive it. Sabi mo sa Panginoon, Lord, I claim and I receive yung mga mabubuting bagay na inilalaan mo sa buhay ko. Come on, just open your mouth. Just open your lips. Come on. Ano mang pangangailangan meron ka, kapatid, tanggapin mo sa gabi pong ito. Nangangailangan ka, pinansyal, just receive it. Sabi mo sa Panginoon, Lord, I receive it, Lord, sa buhay ko, para sa family ko, Panginoon. Work, kailangan mo ng trabaho, Lord God, thank you. Doon sa work, Panginoon, na ibibigay mo po sa akin, Panginoon. Kalakasan, may karamdaman ka. Thank you, God, for your healing, Lord, sa buhay ko. Sa gabi pong ito, Panginoon, kiniklaim ko at nire-receive ko ito sa aking buhay. Anything, Lord, na meron po akong pangailangan, tinatanggap ko po sa gabi pong ito. Come on, just receive it sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. For as high as the heavens above,
So great is the measure of our Father's love. Great is the measure of. Think about His love. Come on, let's worship Him. Think about His love. Think about His goodness. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget? How could I forget His love? How could I forget His mercies? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desire. For the last time, think about His love. Think about His love. Think about His goodness. Oh, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Sige po, with all your heart, say it and sing it. Great is the measure of our Father's love. Let's give the Lord a clap offering. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Are you blessed, mga kapatid? Hallelujah. Pakisabi po sa katabi po ninyo, you are loved. Sige po, pakisabi po kaliwat kanan. Huwag po kayo magsalita mag-isa. Sabihin po ninyo, you are loved. You are loved. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Sige po, sa pagpapatuloy po natin, mga kapatid, at part of our worship sa ating pong Panginoon ay yung ating pong pagbibigay. Di po ba? So makikita po natin sa ating pong big screen. Sabi po ng Word of God, John chapter 10 verse 10. Tingnan po ninyo. Sabi po ng Word of God, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Sabay-sabay, sabi ni Jesus, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Hindi po tayo papayag na yung mga pagpapala po ng Diyos sa buhay po natin ay manakaw ng kaaway. Amen? Okay? So makikita po natin sa ating pong big screen, okay? Yun pong atin pong account number po ng ating pong general fund, mission fund, church building fund. Pwede po natin ipadala po yung ating pong mga tithes and offering or yung ating giving and offering sa ating pong Panginoon. At sa mga gusto po ng in cash, meron po tayong sobre po sa labas. Pwede po nyo ilagay po doon. Because I believe with all my heart, mga kapatid, yung ating pong pagbibigay po ng ating pong mga tithes and offering, giving and offering, mga kapatid, naniniwala po ako ito, ay bahagi po ito ng pagbubukas po ng pintuan ng pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Praise God. And tonight, kapatid, let's continue to worship our God and praise our God sa pamamagitan po ng ating pong pag-awit po sa gabi pong ito. Let's praise our God. Let's give the Lord a clap offering. Come on! Hallelujah! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, Praise God. O Diyos sa buhay kong ito. Kagalakan mo ay kalakasan ko. Sing it with all your heart. Come Ikaw on. ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala nang ibang maihambing. Ang awit ko'y iyong tingin. What will we say? Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla.
sa'yo'y minsan pa. Come on. Ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, Panginoon. Come on. Sabay-sabay. Hallelujah. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Sabihin mo Ang sa Panginoon. kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw, Lord. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala rin sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong tinggin. Say it, come on. With all your heart. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba, Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y For the last time. sumasamba, ang aking nadarama. sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y Sumasamba. Kapag sa'yo, Lord God. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah. Sing it with all your heart. Langit ang aking nadarama. Sige po, damihin mo, yakap ng Panginoon. Tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y Without the instruments. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Father God, salamat po, Panginoon. Thank you, God, for your love. Salamat, Panginoon. Sometimes, Lord, nagkakamali kami. Pumapalpa kami, Panginoon. But we thank you, God, for your love. Nang sabi ng salita mo, Panginoon, na amin pong tinanggap kanina, walang anumang bagay ang maaari makapagpahiwalay sa amin sa pag-ibig mo, Panginoon. Thank you, God. At sa isang linggong dadaan sa buhay po namin, Panginoon, because of your love, may mga bagay kami, Panginoon, tatanggapin na hindi namin paghihirapan. Meron kaming tatanggapin this week, Lord God, na hindi namin pinaghirapan, Panginoon. Receive that, Lord, and we claim it, Lord, sa buhay po namin, Panginoon. Feel and said, family, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you and give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Praise God. Langit ang aking See you next Sunday. Hallelujah. tuwing kapiling Praise God. Wait lang po. puso ko'y May konting announcement po pala tayo. sumisigla. Okay. Kapag sa'yo'y sumasamba. For our announcement po. Wait lang po. For our announcement, gusto ko lang po ipakita po sa inyo. Okay. This coming March 1, Saturday at 1 p.m., mga kapatid, meron po tayong Spread the Love This Love Day. Okay? Sa lahat po ng mga couples po natin, sa lahat ng mga young ones, young adult or marrying age, just claim it. Okay? Kung gusto po nyo ma-bless at maging part po ng ating pong Love Day, punta po kayo March 1 sa Nanam. Ayan, dyan po yung address po natin. At gusto ko po malaman po ninyo, meron po itong fee na $25 po per head. Okay?
At yung pong bayad po nyo na yan ay para po yan sa buffet. Okay? Eat all you can po ito. For $25 lang po per head. Okay? Sa nanam po ito gagawin. Sa lahat po ng marrying age, couples po, mag-asawa, partner, boyfriends and girlfriend, ini-encourage po namin kayo na andyan po yung, kung gusto po nyo ng online payment, na andyan po yung atin pong, tawag dito, account number. Sa lahat po ng gusto magbayad po ng cash, lapitan nyo lang po yung magandang babaeng yon. Ayun po, kakaway po yan. Yon, asawa ko po yon. Pwede po kayo magbayad po sa kanya, ilalagay niya lang po na paid po kayo. Please, hanggang Sunday po, pwede po tayo magbigay or magbayad po ng atin pong fee para po sa ating pong Love Day. And second announcement po natin, ihandaan nyo na po ang inyong pong mga sarili. Why? Sapagkat magkakaroon po tayo ng family camp. Yan. Meron po tayong accommodation na powered sites or tent and cabins. Lapitan nyo po, Sister Lolit. Ayan po, andito po yung isang magandang babae yan. Kumakaway din po. Yan, for more information po, lapitan nyo po siya. Sama po natin yung buong family po natin po dito. Okay? And by the way, yung iba may nagtatanong po pala, Pastor, doon po sa Love Day, paano po yan? Hindi po namin kasama ang asawa namin, yung iba po nasa Pilipinas, yung iba may trabaho po sila. Okay lang po. At least kasama niyo po kami. Okay? So maraming salamat po sa inyo. See you next Sunday. God bless. Langit, Panginoon.